Hello everyone! Welcome and welcome back to my channel. Ngayon po, isi-share ko po sa inyo paano ba mag-book ng appointment online sa CFO for GCP or Guidance and Counseling Program. So for now po ay hindi po tayo pwedeng kumuha ng CFO certificate under GCP dahil under maintenance po yung of course na website para sa online registration ng Guidance and Counseling Program. So, ang ino-offer ngayon ng CFO ay on-site talaga or face-to-face talaga na pagkuha ng CFO certificate na under GCP. And of course, hindi naman po tayo pwedeng diretsyo na pupunta sa CFO office dahil kailangan po muna natin mag-book ng appointment online. So, ayun nga, meron pong tatlong office ang CFO. Meron po sila sa Manila, meron sila sa Cebu, and meron din po sila sa Davao. Paano ba ang pag-register or paano ba ang pag-book ng appointment online para sa Guidance and Counseling Program? Na-mention ko po sa last video ko na itong GCP or Guidance and Counseling Program ay para po ito sa mga Filipino na meron pong spouse, fiancé, or partner na foreign national or dual citizen or former Filipino, or for example naman, kapag meron kayong immigrant visa, for example, meron kayong spouse visa, fiancé visa, ganon, pero meron din po kayong, at the same time, meron kayong foreign national or dual citizen or former Filipino na spouse, partner, or fiancé, then doon po tayo sa GCP. Kasi first time applicant tayo or first time registrant sa CFO. So, ganito po yung gagawin natin. First step ay i-visit po natin yung website ng CFO, cfo.gov.ph, and ilalagay ko po sa description yung link para mapunta po kayo sa official website ng CFO. So, kapag napuntahan nyo na yung website ng CFO, ito po yung makikita natin. So, makikita natin dito yung mga services ng CFO, yung mga ino-offer nila na services. So, pinakauna nating makikita ay ang Guidance and Counseling Program or GCP. And then yung next naman ay Pre-Departure Orientation Seminar or PDOS. So, ayun nga, na-explain ko na itong GCP, and itong PDOS naman ay para sa mga immigrant visa holder or yung may mga residency na or meron ng mga residence permit sa ibang bansa. And meron din po silang J1 or EVP PDOS and Au Pair CFS. And yung last nila na service ay Reissuance, Revalidation, and Amendment with GCP. So, ayun nga, mababasa po natin dito lahat ng information kung saan ba tayo dapat na mag-register. For this video po, i-guide ko kayo sa GCP or Guidance and Counseling Program. Actually, meron naman na akong mga old videos about CFO, kung paano ba kumuha online. But, ito po yung update as of August 15, 2023. And ayun nga, at this moment ay maintenance or under maintenance yung online registration ng GCP. So ngayon, ang isi-share ko sa inyo kung paano mag-book ng appointment para diretso kayo talaga sa office or face-to-face na kukuha ng CFO certificate. So ito na nga yung GCP kapag gusto na natin kumuha ng appointment. So nakalagay po dito, register here. So i-click po natin yung register here, and then ito yung makikita natin. So, sa baba po, scroll lang po natin. Ayan, makikita natin yung dalawang option para makakuha tayo ng CFO certificate. First option ay reserve and registration. So, yan po yung on-site or with face-to-face transaction. Yan po yung kapag gusto natin mag-book ng appointment para personal or face-to-face tayo na kukuha ng certificate.
And yung option 2 naman ay online or no need for personal appearance at any CFO offices. So ito na po yung online registration nila kung saan ay hindi natin siya magagamit for now dahil under maintenance po sila. So dito po tayo sa reserve and registration. So i-click po natin yan. So ito po yung makikita natin. So lahat ng information dito, mas magandang basahin po natin para aware tayo sa mga kailangan, sa mga requirements, and yung mga parang guide. Kasi nandito na rin yung guide ng CFO kung paano ba mag-book ng appointment. So, scroll tayo dito sa baba, makikita natin how to make an appointment. So, dito, tatlo yung makikita natin. Dahil ayun nga na-mention ko, meron pong tatlong offices ang CFO na pwede natin kuhanan ng CFO certificate. So, meron silang Manila office, meron silang Cebu office, and meron din silang Davao office. So, depende sa inyo saan ba yung prefer nyo na place, saan ba kayo malapit. So, for example, sa Manila kayo malapit. So, i-click nyo lang yung Manila office. And kapag na-click nyo na po, ito po yung makikita natin. Ayan, meron din pong steps na nakalagay dyan. Basahin lang po natin para tama yung pag-register natin. So, kailangan lang natin itong sagutin yung mga question dito. So, first na question, is your fiancé or spouse or partner a foreign national? So, yes or no lang. So, yes tayo dahil foreign national yung partner natin. So, number 2 na question, is your fiancé or spouse, partner, a former Filipino citizen? So, yes or no lang din. So, kung hindi naman, edi mag-no na kayo. And next question, what is the citizenship of your fiancé, spouse, or partner? Ano ba yung citizenship niya? Ano yung nationality niya? So, for example, German. So, makikita natin dito lahat ng citizenship. Depende na lang po kung anong citizenship ng partner niyo. And then, next question, do you have an immigrant or spouse or fiancé or partner's visa? So, again, yes or no lang din. And then, after that, ilagay natin yung mga active na email address natin. Kasi po, dito sa email address na ilalagay natin dito, doon po nila isi-send yung confirmation link and everything. Doon nila isi-send lahat. So, kaya dapat, talaga siya, active na email address. Make sure na nakaka-receive kayo ng emails. So, for example, okay na naglagay na tayo ng email address and then submit na natin. So, ito po yung makikita natin after natin mag-submit. Reservation successful. Thank you for using the CFO GCP online appointment system. To proceed with your appointment, please check your email account inbox or spam and click the confirmation link sent to your email address. So, nag-send po sila ng confirmation link. So, now, ang gagawin natin, i-check natin yung email address na nilagay natin kanina. And ito na nga, makikita natin sa inbox natin, CFO GCP Manila online appointment. And then, nakalagay dyan, confirm email. So, i-click po natin yung confirm email. And now, ito na po yung makikita natin. Dito na tayo makakapili ng appointment date. Dito natin makikita kung ano ba yung mga earliest slot available para sa appointment sa Manila. Yung step number 1, refer to the daily schedule of guidance and counseling program online appointment. Number 2, check on your foreign fiancés or spouses, partners' country of citizenship from the drop-down list. Number 3, select your preferred date of schedule by clicking on the date on the calendar. So, eto na nga makikita natin dito yung calendar sa baba. So, ayan, yung naka-green ba yan? Is no session. And yung mga naka-red naman ay no available slots. And yung gray, ayan po yung weekends and no session. So, sa makikita natin, yung 31 ay walang color, di ba? Meaning, available po yan siya. So, pag i-click po natin yung 31, ayan, orange na siya. Meaning, yan yung date na
napili natin. Yan yung selected date. And then after that, mag-continue po tayo. And ngayon, progress status. Meron ulit steps dito. Number 1 na step, upload your 1x1 or 2x2 inches ID photo taken within the last 3 months. Number 2, provide details about yourself. Number 3, provide details about your foreign spouse, fiancé, or partner. And then, ito na ngayon number 1, kailangan natin mag-upload ng picture natin. So, pwede pong 1x1 or 2x2, picturean lang po natin. And then, i-click natin yung choose file. Yung number 2 naman ay details po natin, yung mga applicant. Filipino fiancé, spouse, partner of foreign nationals data. So, yung last name natin, first name, middle name, and then yung birth date, and yung contact number. And sa next information naman ay para naman sa fiancé natin or spouse or partner na foreign national. So, yung last name nila, first name, middle name, birth date, and of course, yung citizenship nila. And then after that, kapag okay na po, na fill out na natin, i-click po natin yung submit. So, ngayon, kapag okay na, ito na po yung makikita natin para sa next step. So, ito yung step number 1. To register online, fill up the registration form. Click on the link below. So, meron ulit mga notes dito na kailangan nating basahin para aware ulit tayo sa mga kailangan gawin. And then, ito na nga, meron nakalagay dito, register, click to register online. So, kapag i-click po natin yan, ito po yung makikita natin kung saan kailangan nating ilagay yung email address natin na ginamit natin kanina sa pag-fill out ng registration form. So, ilagay natin yung email address natin and then log in. And then makikita po natin yung form kung saan kailangan po natin i-fill out yung mga personal information natin and also yung information ng spouse natin. And then after po niyan, kapag na-fill out na po natin lahat ng information, then i-save po natin. And after save, makikita po natin yung parang notification na kailangan yung i-close. And then kapag i-click nyo po yung X, i-close nyo, and then makikita nyo po sa baba ng save ay print barcoded confirmation form. So, kapag i-click nyo po yun, makikita nyo po yung form. Pwede nyo po siyang i-print, pwede nyo siyang i-save, and at the same time, makaka-receive din po kayo ng confirmation sa email address nyo. And nandun din po yung PDF na barcoded confirmation form. So, ayun na po, successful na. Kailangan nyo lang siyang i-print, and then tingnan nyo kung kailan ba kayo dapat pupunta, anong oras ba dapat pupunta, and then makikita nyo din po sa form yung mga requirements na kailangan yung dalhin during your appointment. So, ayun lang po yung gagawin. Napaka-easy actually. And gusto ko lang din i-share kasi meron akong client today na nagpa-assist siya para sa CFO appointment. Nagka-problema kasi siya, palagi daw nag-e-error. Palagi niya nakikita itong error na to. And sabi niya, nung Monday pa siya nagtatry. So, ayun, kaya nakapag-decide siyang magpa-assist sa akin. So, in-assist ko siya. And I think itong error na to ay parang common siya lalo na kapag phone yung gamit nyo, cellphone yung gamit nyo. And actually, na-encounter ko din itong error na to nung meron akong first na in-assist. And kahit na laptop yung ginamit ko or computer yung ginamit ko ay nag-appear din itong error na to. So, ang ginawa ko, balik-balik lang. Parang ano ko lang siya, kinlose ko siya and then pumunta ulit ako sa inbox kung saan nandun yung confirmation link and then click ko ulit siya and minsan nag-error ulit. So, ang ginawa ko, tinry ko din siya na kinapi ko yung link. Kinapi ko yung link kasi 'di ba makikita natin sa baba na or you can copy this link and then i-paste natin sa new browser and then ayun. Yun yung ginawa ko and then
okay na, nakapag-proceed na ako sa next step. So, ganun lang po yung gawin nyo. Parang i-try nyo lang siya, i-refresh nyo lang yung computer nyo or yung phone nyo, and then gumamit kayo ng other or new browser, ganun. And hanggang sa ma-open nyo siya, parang ano lang talaga, try and try until you succeed. Ganon. Pero, kung for example, hindi ko alam, parang naano ako sa asawa ko na sobrang haba ng pasensya niya. Naano na rin ako sa kanya, parang nahawa na ako sa kanya na kahit ilang error pa yung nakikita ko, tinatry ko pa rin talagang gawin hanggang sa makapasok. So, ganun lang din po yung gawin niyo. Pero kung wala talaga kayong pasensya, yung parang stress na kayo sa mga documents na prepare nyo, then ayun nga, nag-o-offer po ako ng assistance. So, pwede nyo pong isend sa akin yung mga stress nyo para sa pag-register or pag-book ng appointment. So, pwede ko po kayong i-assist. So, i-message nyo lang po ako sa mga social media accounts ko. And syempre, ilalagay ko po sa description yung mga link ng social media accounts ko kung saan nyo ako pwedeng i-contact. So, kung meron po kayong mga questions, clarifications, or suggestions, i-comment nyo lang po. Thank you po for watching. Bye-bye!